Sa paggalo natin sa misang ito ay alalahanin natin na tayo ang mahal ng ating Panginoon at inaasahan niya na dapat natin sagutin siya, lalo na ngayon sa panahon ng Kwaresma na tayo nagninilay-nilay sa pag-aalay ng ating Panginoon. Kaya simulan natin ang misang ito sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya natin Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo sumayin ng lahat. At sumayin ulit. Pinamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, sa maraming pagkakataon sa ating buhay na nagkulang tayo ng pagmamahal sa ating kapwa bilang tanda ng pagmamahal natin sa ating Panginoon, humingi tayo ng kapatawaran sa kanila. Ako'y nagkukumpisal sa Diyos na makapangyarihan at sa inyo mga kapatid, sapagkat luwa akong nagkasala sa isip, sa wika, at sa gawa, at sa aking pagkukulang, dahil sa aking sala, sa aking pinakamalaking sala. Kaya sinasamo ko kay Santa Maria naging Birhen, sa lahat ng mga anghel at mga santo, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa ating Panginoon Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Manalangin tayo. Sa pamagitan ng iyong salita, O Ama, kahanga-hanga mong ginawa ang pakikipagkasundo ng Diyos at ng tao. Loobin mo na ang bayang Kristiyano ay magdiwang ng buong pananampalataya at kasayahan sa nalalapit na kapistahan. Alang-alang sa anak mo si Jesucristo ang Panginoon namin, nabubuhay at naghaharing kasama mo at ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nakinig tayo sa mga pagbasa. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga kronika. Noong mga araw na iyon, sumama ang mga pinuno ng Juda, ang mga saserdote at mamamayan. Nakigaya sila sa nakaririmaring na gawain ng ibang bansa, pati bahay ng Panginoon na itinalaga niya sa Jerusalem ay kanilang itinakwil. Gayunman, dahil sa habag ng Panginoon sa kanila, at sa pagmamalasakit sa kanyang templo, lagi niyang pinadadalan sila ng mga sugo. Ngunit inahamak lamang nila ang mga ito at ang mga propeta at pinagtatawanan sa anumang sabihin. Kaya umabot na sa sukdulan ang puot ng Panginoon. Sinunog ng mga kalaban nila ang bahay ng Panginoon. Binasag ang loob ng Jerusalem at ang malalaking gusali. Ang mahalagang ari-arian doon ay tinupok din, anupat ang lahat ay iniwan nilang wasak. Ang naligtas sa patalim ay dinala nilang bigat sa Babylonia. Do'y inalipin sila ng hari at ng kanyang mga anak hanggang ang Babylonia ay masakop ng Persia. Sa gayon natupad ang hula ni Jeremias na ang lupa ay makapamahinga sa loob ng 70 taong singkad upang matupad ang salita niya ito sa pamamagitan ni Jeremias. Pinuhaw ng Panginoon ang kalooban ni Ciro, hari ng Persia, noong unang taon ng kanyang paghari. Nagpalabas ang haring ito ng isang pahayag sa buong kaharian na ganito ang isinasaad. Ito ang pahayag ni Haring Ciro ng Persia. Ipinaubaya sa akin ng Panginoon, Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian sa daigdig at inutusan niya akong magtayo para sa kanya ng templo sa Jerusalem ng Juda. Kaya ang sinuman sa inyo na nakabilang sa kanyang bayan ay pinahihintulutan kong pumunta sa Jerusalem. Samahan nawa siya ng Panginoon, ang kanyang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maumit ang aking dila kapag nakalimot ako sa iyo. Maumit ang aking dila kapag nakalimot ako sa iyo. Sa pangpang ng mga ilog nitong bansang Babylonia,
Kami ro'y nakaupong tumatangi sa tuwinang ang iniwan naming siyo ay aming maalaala. Sa sangan ng mga kapoy, sa tabi ng ilog nila, sinabit namin doon yaong dala naming lira. Maumil ang aking dila kapag nakalimot ako sa iyo. Sa amin ay iniutos nang sa amin ay lumupig. Naaliwin namin sila ng matatamis naming tinig tungkol sa Sion, yung paksa niyong nais nilang awit. Maumil ang aking dila kapag nakalimot ako sa iyo. Paano namin aawitin ang awit ng Panginoon, samantalang bihag kaming nangingibang bayan noon. Ayaw ko nang ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin, kung ang bunga ng pagtugtog, limutin ng Jerusalem. Maumil ang aking dila kapag nakalimot ako sa iyo. Di na ako aawit pa, kung ang lundong sasakitin, sa isip ko't alaala, ika'y ganap na limutin, kung ang kaligayahan mo ay hindi ko aarating. Maumil ang aking dila kapag nakalimot ako sa iyo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakilang pag-ibig na inuhol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya ay pinuupong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo, at ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos. Hindi mula sa inyo, hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo. Jesus upang iupang natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pamangkunan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Versikulo. Gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa daigdig, kaya ibinigay ang kanyang bugtong na anak, upang ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Juan. Luwalhati sa iyo, O Panginoon. Noong panahon yun, winika ni Jesus kay Nicodemus kung paano itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, gayon din dapat itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay huwag mapahamak, kundi bagkus magkamit ng buhay na walang hanggan. Oo, gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa daigdig, kaya't ibinigay ang Kanyang bugtong na anak, upang ang lahat ng sumampalataya sa Kanya ay huwag mapahamak, kundi bagkus pagkamit ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos sa daigdig ang Kanyang anak upang hatulan ang daigdig, kundi upang sa pamagitan niya ay maligtas ang daigdig. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay nahatulan na sa dahilang hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. At darito ang dahilan ng hatol. Ang kaliwanagan ay naparito sa daigdig, ngunit inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa kaliwanagan. Palibhas ay masama ang kanilang ginagawa. Sa katunayan, ang sinumang gumagawa ng masama
ay napupuot sa liwanag at hindi lumalabas sa liwanag. Baka mahayag ang kanyang mga ginagawa. Ngunit ang gumagawa ng ayon sa katotohanan ay lumalabas sa liwanag upang makita na ang lahat ng kanyang ginagawa ay naaayon sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya. Kalakasan ng bagyo sa Pilipinas. Napakalakas ng hangin, napakalakas ng ulan, nagsisimulang bumaha. Ang dalawang magkaibigan, pagkatapos nilang ayusin yung kanilang pamilya at ilagay sa safe na lugar ang kanilang mga pamilya, lumabas sila ng kanilang tahanan upang ang kanilang mga kababayan, mga kababaryo ay iligtas nila. Kaya isa-isa lang pinuntahan yung mga bahay at yung mga nakukulong na pamilya ay sinikap nila na ilabas at dalhin doon sa safe na lugar. Ilang pamilya na kalang naligtas. Tumataas at tumataas yung baha. Subalit doon sa pagpunta nila doon sa isang bahay upang kunin yung isang pamilya, itong isang kaibigang ito ay napahawak sa isang live na wire ng kuryente at immediately namatay ang taong ito. Pagkatapos ng bagyo, pagkatapos ng baha, doon sa burol ng taong yun, ang sinasabi ng kanyang asawa at ng magulang, wala siyang inisip kundi iligtas ang kapwa dahil mahal niya ang kanilang mga kababayan. Ito lamang ang dahilan, pagmamahal, kahit ialay ang sariling buhay. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, sa banal na ebanghelyo ngayon, ay mayroong isang tao, isang Diyos na masigit pa ang pagmamahal at pag-aalay ng sarili. Hindi lamang sa kababayan, kundi sa lahat ng nilalang, sa lahat ng tao. Kaya nga sinasabi sa banal na ebanghelyo ngayon, napakaliwanag. Gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa tao. Kaya ibinigay niya, ipinadala niya ang kanyang sarili o bugtong na anak upang iligtas ang tao, upang ang lahat ng sumasampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang tunay na pagmamahal, pag-aalay ng sarili, handang isakripisyo. Alam ng Diyos na ang tao ay naghihirap dahil sa kasalanan at hindi niya pababayaan ito. Dahil sa hirap na ito, gusto ng Diyos na ipadala yung kanyang sariling anak. Mag-alay yung sariling anak ng sariling buhay para iligtas, para tubusin ang mga tao. Kaya nga napakaganda at kung titignan natin, sa banal na ebanghelyo ay hindi natin matatawaran yung pagmamahal na yun. Yung hindi natin matatawaran at ito'y sinabi ni San Pablo sa mga Ephesians. Sinabi niya sa mga taga-Efeso, sa Ephesians chapter 3, verse 18, ang pagmamahal ng Diyos ay tignan ninyo, ang luwang, ang haba, ang taas, ang lalim ng pagmamahal na ito. At totoo nga minamahal ko mga kapatid, napakaluwang ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Ang luwang nito ay para sa lahat ng mga tao. Kahit yan ay mga pagano, kahit yan ay mga makasalanan, yan ay mabuti man, mayaman o mahirap. At ito ay ini-extend niya kahit doon sa mga kaaway ay minamahal ng Diyos. Ganon kaluwang ang pagmahal ng Diyos at sinasakop ang lahat ng mga tao. Napakahaba ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Sapagkat ito'y pasimula sa creation. Minahal na tayo ng Diyos. Inihanda niya
ang paglalang na ito, inihanda niya ang lahat para sa lahat ng tao. Hanggang doon sa katapusan, ganun kahaba ang pagmamahal ng Diyos sa tao. Napakataas ng pagmamahal ng Diyos. Sapagkat ito'y umaabot hanggang sa trono ng Ama. At sa trono ng Ama ay handa niyang ipaabot sa lahat ng tao ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga biyaya, sa pamamagitan ng mga sakramentong ibinigay sa atin. Patuloy at patuloy na ibinibigay ng Diyos ang mga biyaya, tanda ng kanyang pagmamahal. Sa komunyon, halimbawa, ay patuloy na ibinibigay ng Diyos ang kanyang katawan at dugo sa ating lahat, tanda ng kanyang pagmamahal sa atin. Napakalalim ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Pasimula sa kaitaasan sa langit, siya ay nagpakababa hanggang doon sa abang kalagayan sa sabsaban. Hanggang doon sa mga tao na nangangailangan ng tulong, mga taong naghihirap, mga tao na nagsasuffer sa iba't ibang pamaraan, ay naroon pa rin ang Diyos. Napakalalim ng kanyang pagmamahal sapagkat inabot niya yung kamatayan sa krus na yan. Hanggang doon sa ilalim ng libingan ay tinanggap lahat ng Diyos, tanda ng kanyang pagmamahal. Kaya't hindi natin matatawanan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ang lahat ng ito ay binigay sa atin sapagkat tayo minamahal niya. At ang perfect na sign niya ay yung ang Diyos o si Jesus ay nasa krus at nagsasabi, walang higit pa sa pagmamahal ng Diyos o ng tao sa pag-aalay ng kanyang sarili para sa kanyang mga kaibigan. Minamahal ko mga kapatid, ito ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Subalit ang pagmamahal na ito ay hindi one way. Magbubunga lamang ito kung mayroong mga tao na sasagot sa pagmamahal na ito, susunod sa pagmamahal na ito. At ang pagsunod sa pagmamahal na ito ay pagsunod sa katanungan at kautusan ng ating Panginoon. Sinasabi niya doon sa kautusan na yon ay doon sa Last Supper, isang utos ang ibinibigay ko sa inyo. Magbahalang kayo katulad ng pagmamahal ninyo sa akin. John 13:34. Ang hiningi ng ating Panginoon sa atin, kung nais natin na sagutin ang pagmamahal na ito, sagutin natin ang katulad ng pagmamahal niya sa atin. Katulad ng pagmamahal ko. Na ang ibig sabihin, ang pagmamahal na yan ay dapat kailangan mag-alay ng sarili. Pagmamahal na kailangan na ibigay yung ating sarili para sa ating kapwa. Hindi makasarili, kundi ang iniisip ay yung kapakanan ng iba. At dahil dito, hindi kinakailangan na lukuhin, alisan ng kapayapaan ng kapwa, at ang kapwa ay dapat mag-suffer ng dahil sa atin. Ito ang pagmamahal ng Diyos sa atin. At ito ang magiging daan. Daan para sa kaginhawahan, daan para sa kapayapaan, at daan para sa kaligayahan ng lahat ng tao. Nang ang Diyos ay lumalang sa lahat ng bagay, inisip niya na ito ay para sa lahat. Walang naapi, walang nagsasabi, at lahat ng nilalang niya ay kumpleto para sa lahat ng tao. Magkakaroon lamang ng hindi ganap kung ang ibang tao ay siyang kukunin ang kapayapaan ng kanyang kapwa. Ang gutom ay hindi mararanasan ng tao sa daigdig na ito kung walang tao na kukuha ng pagkain para sa kanyang kapwa. Walang malulungkot sa daigdig na ito kung walang nanakaw doon sa kaligayahan ng kanyang kapwa. At walang tao na siyang magkakaroon ng tunay na suffering kung ito'y parurusahan ng kanyang kapwa. Ganon kakumpleto ang creation ng ating Panginoon at magkakaroon lamang ng kaguluhan kung ito ay nanakawin ng kanyang kapwa-tao. Minamahal ko mga kapatid, ang Diyos ay kumpleto. Ang kanyang pagmamahal ay kumpleto.
hanggang ialay niya ang kanyang sarili para sa pagmamahal na ito. Ang hiningi sa atin ngayon, ang challenge sa atin ngayon, sundin natin ang halimbawa ng ating Panginoon. Mag-alay din tayo ng ating sarili. Tularan natin ang ating santo si San Lorenzo Ruiz na nag-alay ng kanyang sarili. Na nagsabi pa, kahit siya ay mayroon pang 1,000 buhay, 100 buhay, iaalay pa rin niya ito sa ating Panginoon at sa kapwa. Ganun ang pag-aalay, tanda ng pagmamahal. Mga martir ay ginawa na niya ito. Sana tularan natin siya. At ito'y napakaganda sapagkat ito ang magbibigay bunga sa atin ng tunay na kaligayahan, kapayapaan at kaligayahan. Sa misang ito, minamahal ko mga kapatid, muling mag-aalay ang ating Panginoon ng kanyang buhay. Sana sa ating pakikiisa sa misang ito, tularan natin siya sa pag-aalay, na sana yung kanyang pag-aalay ng kanyang sarili ay magawa rin natin sapagkat ito ang tunay na pagmamahal para sa kapwa at para sa Diyos. Bilang patunay ng ating pagmamahal sa ating Panginoon at sa kapwa, dasalin natin ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak sa Santa Maria ng Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, ibinaon, nanako sa mga impyerno, nang may ikatlong araw, nabuhay na muli, umakyat sa langit, nalululog sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, malilito at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kasamahan ng mga santo, sa ikawawala ng mga kasalanan, mabubuhay na maguli ang namamatay na tao, at may buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Ang krus ni Jesus ay hindi lamang tanda ng ating pagkamakasalanan. Ito rin ang tanda ng dakilang pag-ibig at awa na ipinamadama sa atin ng Diyos. Pagkamat kapwa makasalanan, sama-sama natin sagutin ang bawat kahilingan. Panginoon, bigyan mo kami. Panginoon, bigyan mo kami. Para sa simbahan, manatili nawa kaming buhay na tanda ng pagmamahal at awa ng Diyos sa panahon ng karimlan at kawalan ng pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, maglingkod nawa sila ng may malasakit at pagkalinga sa maliliit. Ayon sa halimbawa ni Jesus, manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami. Para sa kamayan ng Kristiyano, maging tagapagpahayag din nawa tayo ng magandang balita upang lalo pang dumami ang sumasampalataya kay Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami. Para sa mga yumao, ganap nawa nilang madama ang pag-ibig at paglingap ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami. Para sa ating lahat, upang masuklian natin na tapat na pagmamahal, ang pagmamahal ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng paglilingkod sa kapwa, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami. Ipanalangin din natin ang ating pansariling intensyon. Ama naming lahat, may pahayag nawa namin ang tunay na diwa ng krus sa pamagitan ng pagtayo bilang mga daan ng kapayapaan at pag-asa para sa aming kapwa.
Dinggin mo ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Purihin ka pa ng Diyos na lahat ng kinapal sapagkat siyang kabutihan ay tinanggap namin ang tinapay na inialay sa iyo na galing sa lupa at pinagpaguran ng tao upang maging tinapay na magdudulot sa amin ng buhay na walang hanggan. Purihin at ipagtangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka, Panginoon Diyos, sa lahat ng kinapal sapagkat siyang kabutihan ay tinanggap namin ang alak na inialay sa iyo na galing sa punong ubas at pinagpaguran ng tao upang magiinumin ang aming kaluluwa. Purihin at ipagtangal ng Diyos magpakailanman. Manalangin kayo mga kapatid, ito ito ating sakripisyo naging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin naman ng Panginoon itong sakripisyo sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating itagaling at ang buo niyang iglesyang banal. Panginoon, inaalay namin sa iyo ng masaya sa kaluban ang mga handog na ito na nagbibigay ng lunas. Isinasamo namin na ang mga ipinagdarangal na ito ay makatulong sana sa kaligtasan ng mga tao, alang-alang kay Kristo aming Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon. Ang sumayin niyo rin. Isipin ninyo ang mahalin ng Diyos. Iniisip namin siya at minamahal. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat at matuwid. Tunay ngang marapat at matuwid ang kupatakaagaling na magpasalamat kaming lagi sa iyong banal, Diyos na makapangyarihan at walang hanggan, alang-alang kay Kristo aming Panginoon. Pinaging banal niya ang panahon ng Kwaresma sa kanyang pag-ayuno sa loob ng 40 araw. Sinupil niya ang mga tukso ng ahas upang turuan kaming lumaban sa mga umang ng masama. Ipinagdiriwang namin ang misteryo Pascual na may malinis na kaluban upang makarating sa Pascuang walang hanggan sa kabila. Kaya kasama ng makapal na mga anghel at santo sa kalangitan, ay pinagbubunyi namin walang humpay ang iyong kalwalatian. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalatian mo. Hosana sa kaitasan, pinagpala ang napalilito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal at siya nagmumulang lahat ng kabanalan. Paspasan mo sana mga kaloob na ito sa pamagitan ng iyong Espiritu, upang sa aming kapapanuto ay maging katawan at dugo ni Jesucristo aming Panginoon. Bago siya kahirapan at magpakasakit, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Hinati yun at ibinigay sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Gayon din naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo at ibinigay yon sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan, na sa inyo sa lahat ay bubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito
bilang pag-alaala sa amin. Ipagdakal natin ang sakramento ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Kaya sa pagdudita sa kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak, hinalin namin sa iyo, Ama, ang tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis na nagbibigay ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat inarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang sinasama namin na kami makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Alalahanin mo, Panginoon, na iyong simbahan sa buong daigdig, kasama Santo Papa si Francisco, ang aming Arsobispo si Anthony at lahat ng mga pari. Gawin mong ganap ang iyong simbahan sa buklod ng pag-ibig. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay at umaasa muling mabubuhay at lahat ng mga yumao. Tanggapin mo sana sila sa maluwalhati mong harapan. Maawa ka sa aming lahat. Gawin mo kaming marapat na pumasok sa buhay na walang hanggan. Kasama ni Maria Berengina ng Diyos, kasama ng mga apostol at lahat ng mga banal, na tumupada yung kalooban sa lahat ng panahon upang magpuri sa iyo, alang-alang kay Jesucristo anak. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya, Diyos sa mga makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at pinagdarangal kay San Espiritu Santo, magkasawalang hanggan. Amen. Tayong lahat ay nagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa, kahit dasalin natin ang dasal na itinuro sa atin ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin ang Panginoon na iligtas mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan sa aming kapanahunan, upang sa tulong ng iyong awa ay lagi kayo maligtas sa kasalanan at palayo sa lahat ng ligalig. Samantalang hinihintay namin ang masayang pagbabalik ni Jesucristo aming manunubos. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian, ang kapangyarihan, at kaluwalhatian magpasawalang hanggan. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ipinagkakaloob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mo sana sa alang-alang ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya na iyong simbahan. Pagkalooban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa kasisiya na iyong kalooban, nabubuhay ka tagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sa inyo. At sumainyo rin. Magbigay tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos, narito siya nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong tatanggap sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo sa aking katawan. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ang aking kaluluwa.
Ikaw lamang, O Diyos, ang iibigin ko. Sa'yo lamang, Jesus, buhay ko'y alay sa'yo. Pagkat ikaw ang pinagmulan sa aking kaligtasan at sa aking kasalanan. Bigat na krus yung pinasang, dakila ang pag-ibig mo. Ruro ay iniwan mo upang maligtas ako. Dakila ang habag mo, dahil sa mga sugat mo, inagaling ako. Iaalay ko ang lahat sa'yo, puso at kaluluwa, buhay at lakas ko. Ang labi ko'y magpupuri sa'yo, at magpakailanpaman, ikaw, Jesus, pasalamatan. Ikaw lamang, O Diyos, ang inaasahan ko. Sa'yo lamang, Jesus, mananalig ako. Pagkat ikaw ang dahilan, kaya't naglilingkod sa'yo. At sa langit na tahanan, ako'y kasama mo. Dakila ang pag-ibig mo, turo ay iniwan mo upang maligtas ako. Dakila ang habag mo, dahil sa mga sugat mo, inagaling ako. Iaalay ko ang lahat sa'yo, puso at kaluluwa, buhay at lakas ko. Ang labi ko magpupuri sa'yo, at magpakailanpaman, ikaw, Jesus, pasalamatan. Manalangin tayo. O Diyos, ang lahat ng tayo binibigyan mo ng liwanag pagpasok sa buhay na ito. Tanglawan mo sana ang aming mga puso na maisip ang nakalulugod sa iyo at mahalin ka ng tapat, alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat sa pagdala niyo sa misang ito. Kayo man ay nasa iba't ibang lugar, sana ay magpatuloy natin ang panalangin para matapos ng pandemyang ito at ito'y nakasalalay sa ating kooperasyon ng bawat lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumain tayo mapayapa, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wakas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay,